Hey guys! Welcome back to our YouTube channel. Let's learn about IV fluid. In this video, makakabisado nyo ng mabilis kung ano-ano ba yung mga IV fluids na hypotonic, isotonic, and hypertonic. Una sa lahat, balikan muna natin yung concept ng isotonic, hypertonic, and hypotonic. Remember guys na kino-compare natin yung concentration ng mga IV fluids na to sa blood. Yes, blood in the body. Isotonic from the word itself, iso, ibig sabihin meron siyang same concentration, yung fluid na yon, sa concentration ng blood. So, equal concentration to blood. When you say hypertonic naman, ibig sabihin yung IV fluid na yon, mas mataas yung concentration niya sa blood. Pag hypotonic naman, ibig sabihin lower concentration than blood. Para sa mga nahihirapan pa rin i-grasp yung concept ng concentration. Concentration, for example, itong baso na to merong 10 kutsarang asukal, and then itong baso na to merong 1 kutsara ng asukal. Then both of them merong same amount ng water, for example, 250 ml, 250 ml. Dahil 10 kutsara ng asukal to, ito naman 1 kutsara ng asukal, high concentrated to kaysa dito. Kumbaga, mas malapot to or mas marami tong laman kaysa dito. I hope na gets nyo yung ganong explanation. Kailangan din natin balikan yung concept ng osmosis dahil dito naka-base kung anong IV fluid ang ibibigay sa patient depende sa pangangailangan niya. Let's recap. Diba ang osmosis is the movement of water from low to high solute concentration. For example, ito yung blood vessel ng patient natin and ito yung mga cells niya at nagbigay tayo ng isotonic fluid, ibig sabihin same concentration ng fluid na yon sa blood niya. Dahil same or balance pa rin yung concentration ng blood niya sa kanyang cells, hindi magkakaroon ng fluid shifting. Pero kapag ang binigay naman natin ay hypertonic, ibig sabihin mas mataas yung concentration ng fluid na yon, kunyari binigay na natin siya, and hypertonic ito, makikita natin na mas concentrated na yung blood dahil nagbigay tayo ng hypertonic kaysa sa cells. Again, concept of osmosis, ibig sabihin yung fluid dito sa low solute concentration, pupunta siya dito kay blood vessel. Again, low solute concentration ng cells at high solute concentration ng blood vessel. From low to high. So, magmumove yung water from low to high. Ibig sabihin, yung mga tubig dito sa cells natin, makukuha siya ni blood vessel. Dito na mangyayari yung cell shrinkage. Dahil nakunan siya ng tubig na napunta kay blood vessel, mag-shrink siya. So, kung iisipin nyo, binibigay natin yung hypertonic IV fluid or yung solution kapag gusto nating kunan ng tubig yung cells. So, in medical term, kapag merong cellular edema yung patient natin. Pero what if naman kung ang binigay nating solution ay hypotonic? Ibig sabihin, konti lang yung laman niyang solute o yung mga electrolytes. Makikita natin dito sa picture na konti lang siya dito sa blood vessel, pero sa cells ay madami. Again, by the process of osmosis, lilipat yung tubig from low solute concentration to high solute concentration. Again, para di kayo malito, ito yung low concentration natin and yung cells natin ay high concentration. Now, magmo-move yung water from low to high. So, from blood vessel to cells. Dahil nag-move yung water from here to here, kakaroon ng cell swelling o lalaki siya. So, kung mapapansin nyo, binibigay natin ng hypotonic solution para sa dehydrated na cells. Kasi nga, papalakihin natin siya or gagawin natin siyang cell swelling. So, now, let's proceed. Paano natin makakabisado sa madaling paraan yung hypotonic, isotonic, and hypertonic fluids? Kumbaga, paano natin ma-identify to kung ito ba ay isotonic, hypertonic, or hypotonic? The only trick is, kailangan mo lang kabisaduhin itong tatlo na to. Kailangan mo kabisaduhin si isotonic. Ibig sabihin, yung 0.9% sodium chloride or NSS, D5 water in the bag, or yung 5% dextrose water, and yung LR ay isotonic. Basta pag nakita mo itong tatlo na to, matig isotonic siya. So, kailan nagiging hypotonic at hypertonic ang mga solution? Dito naglagay ako ng arrow papunta ng hypertonic at papuntang hypotonic. Ibig sabihin, itong value na to na kinabisado nyo, once na tumaas siya sa 0.9% para sa sodium chloride or NSS, matig hypertonic siya. For example, yung 3% sodium chloride. Remember guys, 0.9 to. Mas mataas si 3 kay 0.9. So, matic hypertonic siya. Tingnan naman natin kung ano yung example ng hypotonic na mas mababa kay 0.9%. 0.45% sodium chloride. Diba 0.9 kasi diba parang 0.90 to? Eto, 0.45. So, mas mababa siya sa 0.9. Hence, hypotonic siya. Same concept guys kay 5% dextrose in water. Remember ha, 5% to.
So, any value na mataas sa 5%, basta ang pinag-uusapan ay dextrose water, matic hypertonic siya. On the other hand, any value na mababa kay 5%, basta dextrose water ang pinag-uusapan, matic hypotonic siya. And then, si lactated drinkers. So, para mas magets nyo, let's sort. Again, ito lang yung kakabisaduhin natin. Si isotonic lang, 0.9% sodium chloride, D5 water, or yung 5% dextrose in water, and then yung lactated drinker. Remember guys, si sodium chloride at NSS, iisa lang yan sila. Huwag kang malilito. Okay, for the number 1, 5% saline. Again, ito yung reference natin. So, saline, dito siya kay sodium chloride or NSS. Ang reference value natin ay 0.9%. Dahil si 5% ay mas mataas kay 0.9%, matic hypertonic siya. 5%. Number 2, 0.9 NSS. Again, isa siya sa kinabisado natin na isotonic, so isotonic siya. Remember guys ha, 0.90 yun, 0.9, 0.90, isa lang sila. Itong number 3, I want to explain it further to you. D5 water in the body. Meron kasing dalawang concept ng D5 water. Kung makikita nyo dito, in the bag, isotonic siya kapag nasa bag pa lang siya. Pero kapag nasa body na siya, katulad nitong D5 water in the body, nagiging hypotonic siya. D5 water in the body. So, ganito ko siya iniisip. Iniisip ko, kapag nasa bag pa lang siya, nandun pa yung mga sulyut. Pero once na napunta na siya sa body, kumbaga natutunaw na siya. Ganun ko siya iniisip. Kaya kung natutunaw na siya, nawawala na siya. So, nagiging hypotonic na siya. 2% saline, again, ang reference value natin ay 0.9. 2% ay mas mataas sa 0.9, hence this is hypertonic. Dito ko na lang siya ilalagay. 0.45% sodium chloride. Again, ang reference value natin kay sodium chloride or NSS ay 0.9% or 0.90. Mas mababa si 0.45 kay 0.90, so this is hypotonic. So now for the 10% dextrose in water, again, ang reference natin kay dextrose ay 5%. 10 is greater than 5%, so this is hypertonic. Next, 2.5% dextrose. Ito ulit yung reference natin, 5%, 2.5 is less than 5%. Hence, this is hypotonic. Dextrose ulit, D5 water in the bag. Di ba pag sinabi nating in the bag, isotonic siya. So, this is isotonic. Number 9, 0.25% sodium chloride. Again, ang reference natin ay 0.9 or 0.9 sodium chloride or NSS. 0.25 is less than 0.90. So, this is hypotonic. And itong number 10 guys, may isang rule pa tayo. Sabi, kapag pinaghalo daw yung isang solution sa isa pang solution, matic hypertonic sila. Katulad nitong number 10. 5% dextrose in LR. Diba, pinagsama sila. Matic hypertonic siya. Another example, halimbawa, D5 water in 0.9 saline. Basta pinaghalo sila guys, matic nagiging hypertonic sila. So that's it for today. I hope you find this video helpful. If you have any concerns, suggestions, comment it down below. And please don't forget to subscribe.